ayun mga kuano, magandang umaga sa inyo. Nandito tayo sa lugar na hindi natin sasabihin na lang para sa safety natin. Tulad ng nangyari sa akin noon, ay hindi ko na masabi. So ito, pansyon makakuha bilang isang palatandaan ng hapon. No? Yung libing ng mga ninuno natin, o ginawang libing-libing lang para bilang palatandaan ng mga hapon. No? Ng Japanese Army. So ginawa ito dito sa area na to na walang katabi. So, wala din may alam kung bakit mayroon to dito. So ito yung pansyon nakakuha na pinaghihinalaan nila na isang palatandaan. Pero yung pansyon na ito makakuha ay magkabaliktad. May pangatlo ito makakuha pero ninakaw yung isa. So ito, sa loob nito, walang laman na tao. Puro bato lang. Sa kabila din puro bato din. Pero sa tingin ko hindi na gumawa nito ang hapon. Ang inutusang gumawa nito ay ang mga lumad, no, yung mga sinaunang tao. Tapos ginawa nilang palatandaan. So sa naririnig yung mga kuha, ang mga hapon ay ginagawa nilang palatandaan talaga ang sementeryo, libingan ng mga Pilipino bilang palatandaan, kasi tayo mga Pilipino nire-respeto natin yan at hindi natin pwedeng galawin. No? Pero ito mga kuha ay wala dito yung item, palatandaan lang ito. Tingnan natin yung video, alamin natin kung paano ko nahanap yung pinaglagyan mga kuha. Ayos! So agahan na mga kuha, no? Pagkatapos na ito, locate na kami at saka reading sign. So ang ulam namin mga kuha ay gulay na hinaluan ng sardinas. Pag sa bukid talaga mga kuha, ganito talaga yung mga style. Masarap kapag kumain ng ganito pag sa bukid ka. Healthy. Ito, parang kalo-halo na to na gulay. Yan ang almusal namin mga kuha. Sa area na ito mga kuha ay ang produkto nila ay saging. So nagtatanim sila ng saging dito. At pagka lumaki yan, magkabunga, binibenta nila. So pang export na saging yan mga kuha. No, napagandang farm, no. Maganda yung farm nila. Saging lahat yung nakalagay. No, malaking pera yan. No, sa mga mahilig magtanim, okay yan kung walang sakit yung saging. Pero yung bundok na yung kakuha ngayon ay dyan daw nakuha yung Buddha, no? May nakuha daw dyang item. Sabi-sabi lang, chismis, no? Pero dahil sa chismis nalaman ng tao. No, mga hapon nang kumuha dyan sa bundok na yan. So tara mga kuha, diretso na tayo dun sa sinasabi kong bato. So ayun mga kuha, no. So dito sa bato na to, itong mga butas na yan, isa, dalawa, tatlo. So parehas na butas yan mga kuha na magsisinlaki. Ayan, o. Yan. Ayan. Ayan. At malalim yung mga kuha. Tusukin natin mga kuha. Mga kuha. Ayan. Gawa ng tao yan mga kuha. Hindi yan nature. Kasi hindi magagawa ang nature na ganyan kahaba ang butas na tuloy-tuloy at ganyan kalalim. So gawa ng tao yan. So ito mga kuha, itong sign na to ay kung tutusin yan ay isang, sa mga nakaraang vlog ko yan ay isang araw. At dun daw sa pinakaunahan nito, yung bato daw ay may item dun sa gilid nya. So mga so mga 180 degrees ito kung i-ano mo, ikukumpas mo. Pag
tatayo ka dun sa may bato. So titingnan natin mamaya kung totoo ba tong sinasabi ko at kung gaano kalayo, bilang layo to. So by inches, 1, 2, 3, 4, 5. So convert by meters is 5 meters. Kung 5 meters yung item, si item to, so totoo ang sinasabi niya dito. So pero malayo pa to mga kuha, no? Doon pa to yung tweed niya. So tara, puntahan natin ito mga kuha. Yung ba to mga kuha, no? So susubukan namin i-locate ito. Ito yung sinasabi ko doon sa sa unahan, na ito yung bato yung tinuturo niya. So itong sign na to ay C yan. So sinadya itong nilagay dito, no? Pero pinutol yung bato na to, yung palang kinat yan. Pero ang sign dito mga kuha ay ito. Ay. Ayan mga kuha yung sign. Yung arrow na yan pabaliktad, no? So pataas yung arrow niya, pero hindi papunta doon mga kuha, kundi papunta dito yan. So doon sa sign, sabi nung sa sign na yun, sa bato daw, bali dito lang banda yung may item. So yan yung bato, at dito na banda yung may item. So kung susukatin mo yan mga kuha, galing dito na area papunta dun, mga 5 meters. 5 meters talaga to. So dun sa inanon namin na bato kanina ay 5 meters. 5 meters din ito papunta rito. Pero mayroon to mga supportive na sign. Ang pinakapalatandaan nila talaga mga kuha ay yung itong pansyon na inilibing, ginawa pero walang libingan, no? Semento lang siya pero walang nakalibing. Yun mga kuha, no? So itong semento na to, ay mahaba siya sa isang libingan, pero walang nakalibing dyan, pati ito. Yan, tatlo ito mga kuha. Yung kanina na pinuntahan natin sa ilog na ninakaw, no? Ninakaw siya, dinala dun, pero walang laman din yun. Ito walang laman din, ito walang laman din. May laman lang dito, no? Isa lang siyang sign, no? Isa lang siyang palatandaan na kung saan babalikan ng hapon. Kung titingnan nyo mga kuha, yung area na yun, yun yung pinakatwid niya, no? So ilulocate natin ngayon yung area na yun sa pagbasa ko, kung tama ba yung bato dun sa malulocate ng locator. Katulad dong sinasabi dong doon sa bato na yon sa unahan. So galing dito mga kuha, galing dyan papunta doon ay 30 meters. Nasukat na namin yan. Tapos ang karugtong nitong ang karugtong ng pansyon na yan ay yung X-sign naman doon sa dulo. So galing sa bato na yan 30 meters din. So galing sa bato na to 30 meters din, kasi nasa gitna siya. So tuwidin natin doon at tingnan natin yung sign na sign na kaharap din niya, katuwid din niya. So 30 meters galing din doon makakuha, no? Sa bato na yun. So pero yung bato na yun ay yun na yung palatandaan nila. So dito yung sign na isa mga kakuha.
Ayan mga kuha, no? Ayan yung sign, no? X, pero may paa siya. Pa. At arrow na naman papunta doon. Ayan mga kuha. So galing dito 30 meters din doon mga kuha. Tapos galing yan sa bato papunta doon, yun yung ano, yun yung lugar na kung saan parang kala mo may butas sa ilalim. Pero titingnan natin dito sa locator na to kung tama ba yung sinasabi ng bato doon, at nung dito sinasabi ng bato dito, kung tama ba yung doon ba talaga yung turo ng locator. So mapapatunayan natin sa locator mga kuha. Tara, mag-locate muna tayo mga kuha. So ang gagamitin natin mga kakuha, no, ay itong Gold Hunter at saka Spark, no. Ito yung gamit ko. Ito naman yung kay Sir Tata. Maganda rin ito, talaga maganda. Pero ito muna gamitin natin, itong long range Gold Hunter. Ayan na mga kakuha, no, naset na natin yung Gold Hunter at naset na natin yung Spark, no. So parehas natin yung gamitin dito. Gold, diamond, silver, gemstone, platinum, yan makukuha niya. Ito naman bronze, silver, caves, gold, yan ang nakukuha niya mga kuha. Mga BAM ito. So yung dalawang yan partner yan sila. So unahin na natin to, saka naman ito mga kuha. So ito mga kuha, no. So kailangan muna natin kunin ang ano niya, south, east, north, west. Kailangan muna natin kunin yun para ma-adapt niya. So kailangan natin siyang i-scan. So mag-scan tayo mga kuha, south to north, west to east. Ayan yan. So south muna to north. Bilang ka lang 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, tapos na yung north. North to south ka na naman. Meron din, 10 din ang bilang mo. Tapos, west to east. Tapos, S to west. So, ayan mga ko, ano, ang target nung nasa bato na yun, sa unahan na yun, yung tatlong bilog doon na magkasunod, ay ito yung sinasabi niya, tatlong bilog na magkasunod. Ayan. Ayan yung panjod, yung bato, at yung may X. Yung 5 meters dito palihis, pa-south ang detection niya, ang item daw. So malalaman natin kung dyan ba talaga, kung tama ba yung bato dun sa pamamagitan ng locator. So uunahin natin pag-locate dito sa south to north. So kung babalik siya, malamang wala dito, so nasa likod ko, tama ngayon dun. Tingnan natin, subukan natin kung tama ba talaga yung ilagay nilang sign, kung tama ba yung basa ko. Nakita nyo, pumunta siya sa likod. So nasa likod yung item, pero di pa natin alam dyan kung saan, kung 5 meters ba o dun ba o dun ba. So di pa natin alam yan. So west to south tayo para malaman natin kung dyan ba talaga. Kasi kung ang ikot niya dito, baka sabihin nyo ginagalaw ko kamay ko. So i-testing natin siya kung ikot ba siya sa kabila, mga kakuha. So testing natin kung iikot ba siya.
Ayan mga kuha, no? Umikot siya. So, dyan pa rin yung turo. So, dito tayo. Sa east to west. East to west. Ayan. So, dyan pa rin yung turo mga kuha, no? So, ang gagawin natin, para malaman natin kung dyan ba o dun ba sa kabila, lalakarin natin to. Pag bumalik tong locator na to, ibig sabihin may nadetect na sa ilalim. So, galing dito, sa bato na to, lalakarin natin, islitin natin yan. Pa south. North to south tayo. So, kailangan wag niyong galawin yung kamay niyo. Bahala siyang umikot dyan. Basta, siya lang iikot. Wag mong iikot siya. Ayan, umikot siya mga kuha, no? So, ibig sabihin, may nadaanan siya dyan na na-detect niya. So, balikan natin yung dinaanan natin. Kung sumubra ba dito, kung saan ba siya dito. So, kanto-kantuhin na natin yan makakuha. Parang nag-asterisk tayo, kanto-kantuhin natin yan. Para at least kahit 70% may nalukit tayo sa baba. Yan mga kuha, no? Bumalik pa rin siya pero hindi pa rin ako satisfied. Ulitin natin. Bilisan natin yung lakad natin para mahabol natin yung frequency. Ayun mga kuha, no? Bumalik pa rin talaga siya. So dito yung area na to. So, west to east naman tayo. So parang kumbaga kinocross na natin siya. Parang hinuhuli na natin siya. Yan mga kuha, no? Bumalik na rin siya. So dito lang na area to. No? Diyan, diyan at sa dito. So balikan natin ulit. Ayan, no? So dito lalagyan natin ng tanda. Dito diyan at dito. Yan makakuha, no? So ayan yung nalocate niya. So pag nalocate niya yan, titingnan nyo, yan yung frequency na na-hit niya. Gigitnain natin yan ngayon. Kasi kung maghuhukay naman tayo, buhuhin natin ang hukay yan. Ayan, palakihin na natin. Para tamaan talaga natin yung item. Pero hindi ko sinasabi na 100% nandyan. 70% ka lang, no? O 50-50. Pero may basihan ka na mayroon dito sa baba. Kaysa yung maghuhukay ka na wala kang basihan. Puro ka lang sign. So, babaan natin yung yung antena. Yan. Para ma-center natin yung item. Tapos spacing tayo sa south to north. So pag umikot siya mga kuha, ibig sabihin ay item dito sa area na to. So hindi na masama yan, yung sukat na yan. Hindi na masama yan. So kasi hindi ka naman magbubutas na napakaliit. Hindi ka magbubutas, medyo laki yan talaga para makahinga ka sa baba.
So hanapin natin ngayon yung item. Pag umikot yan ng pakanan ganun, so ibig sabihin, nahanap niya yung item sila. Ganyan makakuha, umikot siya. Ayan. Kung ginagalaw mga kamay ko niyan usa yang iikot. So, pag uusog tayo dito makakuha, ibig sabihin yan, yan yung frequency niya, no? Para kasi itong parang cell site lang eh. Frequency yung kinukuha niya. Pag dito, yan, ikot pa rin siya, no? Yan, pero medyo mabagal. Ibig sabihin, dinaptisan niya, kumbaga. Pero kung lalagpas tayo dito makakuha, dito sa wala ng frequency, yan yung frequency niya. So lalagpas tayo dito, ito yung may frequency. Lalagpas tayo dito, hindi siya iikot, pero tuturo niya. Yan makakuha, no? So kabila din, lalagpas tayo, pero nandiyan yung umiikot, diyan siya umiikot, so lalagpasan natin. So hindi siya ikot, no? Wala siyang ikot, wala pa siyang reaction. Mabagal yung nasa kaliwa, pero tuturo niya pa din. Kasi siguro pato yung matugtuman ko. Ayan, pato. So dito naman tayo, facing west to east naman tayo. Yung mga kuha medyo mabilis, pero dyan pa rin naturo. Yung frequency ng isa ang tinuturo niya, malapit dun sa buko. Iyak naman tayo. Ito mas mabilis. Ayan. So gitnang-gitna siya. So ito mga kuha, hindi natin ito ginagawa, itong pag-locate, para wala tayong kung ano lang yung hinahanap natin dito. So titingnan natin kung ano yung dinidetect ko. Ang dinidetect ko mga kuha ay ano ba yun? Gold. Yan mga kuha, gold yung dinidetect ko. So gold ako naka-settings. So ibig sabihin yung nagigit nito sa lalong ay gold. Pero hindi ko alam kung gaano kalaki yan. Ang pagsukat naman ng lalim yan, ganito mga kuha, no? So hahabaan mo lang tong gitna na to, mga kuha. Tapos pwede kang mag-west, east to west, west to east. So kunin natin sa west to east na dito. Kasi may bato dyan eh. Doon parang wala. So dito siya bumalik mga po, ha? Dito sa kalalim. Bibilangin natin yan makakuha. By foot, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. So 18 makakuha. Doon kaya natin kung tama ba na 18 din kaya ang lalim. Sa east to west naman tayo.
Yan, nakakuha no dito. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So parehas makakakuha. Ang gitna niya, itong bato na to. So parehas niya makakakuha, no? So ito yung Gold Hunter. Ulitin natin siya sa Spark. Kung tama ba. So ito no, Spark. Kung parehas ba sila ng Gold Hunter. So on natin. Select natin yung gold. Lalim natin is 7 meters kasi wala naman siyang 6. So 7 na lang. Tapos 50 meters na tayo. So start. Ayan mga ano, nakaupo ko ngayon kasi mahirap na yung maritis makakuha. So yung mga ano, i-scan na natin yung Spark. So magkaiba sila ng pag-scanning ng Gold Hunter. Kasi yung Spark, weaving locator to, kailangan siya naka-weave. Ayan. Weave siya. So bilang ka lang dito ng nag-15. Tapos medyo minto na siya. Yung makakuha ay pwede na siya. Meron pang bubuyog mga kuha, baka makagat ako niyan. So set na natin mga kuha, live mo siya pa kanan, kaliwa. So weaving ko siya na locator. Kung totoo nga ba ang sinasabi din na Gold Hunter. Set na natin. Ayun mga ko ano, nasa likod pa rin yung turo. So, hindi natin patagalin, daanan na agad natin kasi alam naman natin, parang double check na natin siya ng Spark. So, daanan natin siya makakuha. Itong locator na to ay napaka-gaan, napaka-light niya. No? Napakaganda siya gamitin kapag sa mabilisan. So, daanan natin yung nalocate natin. So pag bumalik siya, ibig sabihin, hindi nagsisinungaling yung Gold Hunter. Ayan mga po ano, bumalik siya. Balikan natin ulit. Oh, parang wini-wave niya siya kapag napapadaan siya dun. So, ayan mga kuha, no? Meron na talaga dyan. Ang maganda dito sa Spark, pwede mo siyang i-scan para masintro mo yung kung tama ba yung box na yan na nagawa ng Gold Hunter. Kung may laman ba talaga. Scan. Pack. Scan yan, nagbabibrate ito mga kuha. Ito. Nagbabibrate yan, ibig sabihin, meron siyang nalulocate. No? Oh, narinig nyo? Nalulocate siya. Ayan makakuha. So lalakas ngayon yung pag-locate niya makakuha kasi may vibrate siya yun. Ayan nyo? So hindi na natin siya i-locate lahat dyan kasi na-locate naman natin. Tingnan natin kung sentro ba yung pag-locate din ng Gold Hunter. Kasi mas latest to ngayon kaysa Gold Hunter. Yung Gold Hunter siguro mga 1 taon ang gap nila. Ito bago lang, yung 1 taon na nakalipas. Dati ko nang gamit yun. So ito na yung makakuha. Tignan natin kung sentro ba. Pag
nakaka-detect sa mga kuha, nagbabibrate yan dito. Yun ang pinagkaibahan nila. Ayan mga kuha. Ayan, ibig sabihin may nalulocate siya dyan sa ilalim. So, ibig sabihin tama ang point ng locator na Gold Hunter. Pinatunayan naman siya ng spark locator. So ito hindi nabibili sa Shopee, nabibili ito sa Bourbons. Yung Gold Hunter nabibili yun sa ibang bansa. Ewan ko lang kung mayroon dyan sa sa Bourbons yung Gold Hunter. Pero mayroon silang latest nun, yung may may diesel. Mayroon sila nun. Ay bago na kasi yung Gold Hunter. So tapos na tayo mga kuha, Ang hanapin naman natin makakuha ay yung cave. Yung sinasabi ko doon na mayroong butas. So set natin ito makakuha dito sa yan, cave o butas doon sa ilalim ng lupa. Set natin ng 7 meters. Ayan. Tapos scan. So, dito yung nilalocate niya mga kuha, dito. So, hindi cave ngayon yung dito. So, ibig sabihin wala yung butas yan. So, hahanapin niya yung butas, yung pinagdaanan ng hapon. Kasi hindi naman yung hapon dito nagbukay. Parang may dinaanan sila papunta dito. Parang ganun kasi lagi yung hapon. So, ito, hahanapin natin yung may butas. So, scan muna. Scan. Yan, bilang taon ng 50. Okay na siya. I-wave mo na naman ulit. Kasi wave locator ito mga kuha. So, i-set natin kung saan ba talaga siya o saan ba talaga yung butas. Dito ba siya magtuturo o doon ba siya nagtuturo sa nilagyan naming sign. So, west to east tayo mga kuha. Pag dito siya tumuro, so ibig sabihin may butas dito. Pero pag doon siya tumuro, ibig sabihin doon pumasok yung hapon. Kita niyo kuha? Ayan mga kuha, Di niya na tinuro to kasi wala tong butas. So ibig sabihin intact yung dyan, yung lupa. So ibig sabihin naman hindi naman dito nagbutas yung hapon, kundi doon nagbutas siya papunta dito. So, kasi binubumba sila, so kailangan nilang gumawa ng backsaw or tunnel. Nakikita yung kamay mo, pre. Yan. So doon tinuturo, kuhanan natin siya ng scan. Scan natin siya. Tapos i-scan natin. Ayan. Tapos lalakarin natin papunta doon. Pag binalikan niya makakuha. Ayan. Di yan siya gagalaw makakuha, Yung makakuha, butas yung hinahanap niya yan, butas. Or cave, or tunnel, Kahit yung pakson, makukuha niya yan, makakuha. Ibig sabihin, kung maghanap ka ng butas sa ilalim ng lupa, ito maganda panghanap. Parang aso to So dito, mayroon na siya kasi nagbabibrate na siya. Pag nilagpasan ko yan, so ibig sabihin, yung butas sa likod ko. Kita nyo? So ibig sabihin, nandito yung butas. So ibig sabihin, malaking butas to rito. May butas na pinasukan. So liliitan natin ngayon yung antena para masintro natin yung butas dito. So kahit saan dito,
Sa area na to, iikot to kasi may butas nga. So dito tayo. Ayan mga kuha, oh, bilis ang ikot to. Ayan. So ibig sabihin ito mga kuha, may butas dito mga kuha. Ayan. So ito yung kinandaan namin, pero hindi namin sinintro sa may butas. So dito papunta doon, so dito sila pumasok, dito yung sila nagkukay, tapos nagbutas sila, punta doon. Nalagay na nila, tinakip nila ulit, dito lumabas. Tapos tinakpan na dito. Kaya pagka ginagano mo to, yan, parang walang naman doon sa ilalim. Parang talim. So ito yung panghanap ng cave or butas. Kahit yung pinasukan ng aso, mahanap niya. Ito mga kuha. Yes. Cut. Ito mga kuha, no, kung naalala ninyo yung sign na nakawanan ko ng gemstone, ay ganito rin yung pattern niya. Mukha siya mga kuha, no, pero patagilid yung mukha na yan, pero naka-triangle pa rin siya, no? So same lang siya, o may pagkakahawig dun sa vlog kong una. So paturo siya mga kuha dun. So ayan mga kuha, no, pagkatapos naming mag-locate, dahil dito na kami naligo, dito sa hagdan, sa tulay na to. So, parang may hagdan kasi yan mga kuha. So, ayan ako po mga kuha, naliligo dito. So pili kang may gaya dito mga kuha. Ganda yung tubig, napakalamig mga kuha, galing to sa bulkan. Di ko na sasabihin kung sa bulkan, pero galing to sa bulkan, sa bundok, kung saan yung may bulkan. No, mayaman to sa sulfur. Itong tubig na to may sulfur. Nagagamot to sa katawan ng tao. Kaya naisipan namin naligo dito mga kuha. Ayos! So hanggang dito na lang mga kuha. At maliligo muna kami, magbabanding muna kami dito sa area na to. So yung Kuya Cecil, kuha sa daan. Ayos!